Mga katambay, mga kababayan, si Kamano po nagbabalik po muli sa inyo para po magkomento. Samahan niyo po inyong lingkod. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon, naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin mga tambay. Ito naman pong sa Senado, lalo po sa pag-iimbestiga. Doon sa sinasabi po na pagdukot o illegal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Ang tanong po ni Kamanong, may mangyayari pa ba? Mga kababayan, may mangyayari pa ba? Hindi po ba ito moro-moro na lang? Dahil dito po, pati po ang isa pong humuli na si General Torre ay talagang pinaninindigan po niya na tama ang ginawa niya. Kung meron daw po mga reklamo, ay dali na lang daw po sa korte. Ganyan po, katindi po ang isang general, mga katamay. Alam niya po lahat ang kanyang ginawa at alam niya rin po sa sarili niya na wala po siyang nilabag na batas. Yun po ay ayon sa sarili niya, mga kabayan. May tamang panahon po kasi para dyan. Pakinggan po muna natin. Ang sabi ko nga dyan, ma'am, is, again, I will reiterate it to this forum, hindi ito ang lugar para tayo makipag-argumento sa batas. Ito ay panahon na in-implement namin ang warrant at dapat sumakay na si PRRD sa eroplano. Kung may reklamo kayo, asuntuhin nyo na lang kami. And again, I would like to reiterate that standpoint na I do believe personally that everything that I did was within the ambit of the law, and kung may magreklamo man o may mga tao mga nasaktan, they are always welcome to file the appropriate charges in the proper forum, and so that we can discuss about it. Sa anumang pamamaraan, basta maaresto mo. Parang ganun ang sinasabi. As long as there is reasonable force, we use reasonable force. And yun nga sinasabi namin kung andito si Senator Bato, alam yan, lecture yan ang force continuum. Yun ang basically force continuum is the one that mandates yung force continuum mo palapad ng palawak. Sabi ko, di ba sabi mo, ang mission mo, arestuhin lang ang dating Pangulo. Bakit pati si E.S. Medialdea, si Attorney Delgra, hindi naman bahagi ng mission mo yun? Di ba escalation na to ng mission? Lumawak na lang ng lumawak. Pati yung iba, dinamay-damay na wala namang kaya kinalaman doon. Inaresto na, kinaladkad na, tinakot na. Tama ba yun? Nakita nyo naman, ma'am, si Attorney Delgra palang hinawakan ko, bigla nang pumasok na si Kitty. Lalo na siguro pag andyan sila at pinatayo na ang presidente at dali na sa plane. Ako naman, General, sasabihin nyo sa akin, takot ka sa babae. Escalation of force lang, ma'am, ang tama lang namin. Tama kahit lang sa na babae? yung appropriate force lang. Yung appropriate force lang. O delikado hindi naman ma'am. si PRRD yan Hindi naman yan ang mission order mo. Mission order mo si PRRD, hindi lahat ng kalakip na kalapit niya. Anyway, ma'am, as I said, we'll just, kung may mga gustong magreklamo doon na sa tingin nila ay nalabag ang kanilang mga karapatang pantao, we committed mistakes. May edad na rin si Attorney Delgra. May sakit si E.S. Medialdea. Tignan mo naman yung nakaharap sa kanila. Kaya ba nilang pigilan kayong mga pulis na arestuhin si PRRD kung ninais ninyo? Tignan naman ninyo itsura. Yes. Di ba, libo-libo yan Ang pinagmalaki pa, 7,000 ang handa. Yes, ma'am. Actually, they were successful in preventing us from taking custody of the president for 10 hours. Nung in-escalate na lang namin at inalis na namin sila sa scene, saka pa lang namin nagawa ang aming misyon. Nagbawalan kami mag-contempt at sinabihan kami na wag na lang. Kaya hahayaan ko na lang kahit labo-labo yung kwento po ninyo. Magtiisan po tayo, pero hindi... Ayan po mga tamay, wala na pong kakwenta-kwenta itong hearing na ito. Separate power bodies ang executive at legislative. Pero pagdating sa issue na ito, susunod po ang Senado. Bawal po i-contempt, mga katambay. Grabe, no? Pero separate body po, separate power po yan. Ang executive at legislative at judicial. Pero sa issue po na ito ng kapatid, ang Pangulo, ay susunod po sila, mga katambay. Ano po ang mapapala ng taong bayan dito? Mga kabayan, ano po ang mapapala? Dito sa investigasyon ng Senadora Amy Marcos, may mapapala po ba taong bayan dito? Taong bayan, tapos na po Wala na pong magagawa ang mga senador. Kaya pa ba nilang pabalikin ang isang Pangulo na wala na tayong jurisdiction sa ICC? Hawak na po
ng ICC ang desisyon. Wala na pong magagawang desisyon ang ating bansa dahil hinatid mo na, isinurrender mo na ang pagiging Pilipino. Di po ba? Dahil ano po lumalabas doon kaya mo dinala ron? Dahil hindi mo kayang litisin ang dating Pangulong Duterte. Di po ba? Yun kasi ang pangunahing prinsipyo ng ICC, ng Rome of Statutes nila. Pag hindi na kayang litisin ng isang bansa, ang isang krimen, katulad po ng sinasabi po ng mga CPP and PNDF, ang crimes against humanity, di ba? Saka lang po papasok dyan ng ICC. Ang pinakamasakit, kaya nga po hindi sila basta-basta makapasok. Dahil nga po, hindi naman tayo miyembro niyan. Wala po silang jurisdiction sa atin. Kaya po ang ginawa yata ng pamahalaan natin, tayo mismo naghatid sa kanila. Gamit ang ating pera. Gamit ang ating buwis. At itong si General Torre, napakatapang pa po ngayon. Kasi panahon po ngayon nila. Nasa kanila po kasi lahat ngayon. Kaya po, napakatapang po na isang general na dalin daw po sa korte sa ngayon. Kasi, sino po ba ang DOJ Secretary na may hawak po at may control sa mga korte? Mga kababayan, sino po ba? Di po ba sila po nagplano di umano? Kasama po daw, ayon po yan mismo, doon sa DILG Secretary na si Remulla. Sinabi niya po lahat ang mga magkakasama. Kasama po dyan ang isang DOJ Secretary. Di ba? Pati ang National Defense. Di ba? Pati yata si General Anyo. Di po ba? At napakarami pang iba kasama po ang kasundaluhan at mga general katulad ni General Torre. Kaya dito po, wala po tayong mapapala rito dahil nga po planado po ito di umano eh. Planado. Planado po ito ng Malacanang di umano. Kasi hindi naman po matutupad ito kung wala pong approval ng isang commander-in-chief. Real talk. Kaya yung ginagawa po ni Senadora Amy, wala na pong silbi ito. Wala na pong say ito. Pamumulitika na lang ito. Kumukuha na lang po yata ng simpatsya sa mga Pilipino na siya ay naghihiring para masabi lang na siya po ay may simpatsya at may ginagawa sa ginawa pong pag-aresto at pag-kidnap di umano sa dating Pangulong Duterte. Itinapon po sa mga dayuhan, hinatid pa. Di po ba? Wala na pong saysay ito. At isa kang Marcos. Isa kang Marcos, Senadora. Marcos ka. Marcos ang nagpatapon. Kapatid mo. Ngayon, maniniwala ang Pilipino, Senadora, at maniniwala si Kamanong sa'yo, i-impeach mo ang Pangulo. Dahil paglabag po yun. Paglabag po yun sa ating judicial at paglabag po yun sa ating soberenya. Na magpamigay ka na isang Pilipino. Ipamigay mo ng walang due process na nakuha. Ikinulong nyo na mahigit 10 oras. Yun ang sabi ni General Torre. Di ba? Kinulong nyo sa kampo. Di po ba? Hindi man lang nakarating sa korte. Kahit sa piskalya. Ang dating Pangulong Duterte. Kinulong nyo lang. Di po ba? Gwardyado na mahigit 7,000 na mga kasundaluhan at kapulisan. Grabe. Di po ba panggigipit yan? Kaya yung sinasabi nga ng Torre na akala mo kayang-kaya niya dahil sa kanila po ang puwersa ngayon eh. Sila po ang makapangyarihan ngayon. Nagkaroon po kasi ng sabwatan di umano. Di po ba? Kaya nasa kanila po ang kapangyarihan. Pati po lahat po. Pati po ang majority ng Kamara yata at Senado. Kontrolado po yata. Kasi nakita nyo po, pati pagkukontempt hindi magawa ng Senado para i-contempt mo isang General Torre. Di po ba? Pati po ang isang senador ay takot sa Malacanang. Tingnan nyo po. Tapos ngayon maghihiring ka. Takot ka nga sa Malacanang. Ni-contempt nga, hindi mo magawa. Anong klase yan? Di po ba? Wala yan, moro-moro. Kaya yung sinasabi nga po natin, hindi na po kailangan yung hearing na yan. Wala na po saysay yan. Part lang po ng pamumulitika yata yan ng isang senadora para po masabi niya na siya po ay may simpatsya at siya po ay naaawa sa nangyari at ginawa sa dating Pangulong Duterte. Samantalang ang gumawa ay kapatid niya, kadugo niya, ading niya ang gumawa.
Kasama po itong mga nagplano, di umano. Di po ba? Nakakahiya po. Ngayon, kung talagang sinasabi mo na napakaraming mali ang ginawa ng kapulisan sa nakikita mo, sino po ba nag-utos dyan? Di po ba yung nag-utos ang mali? Sumusunod lang po yung mga yan. Di po ba? Sumusunod po sa utos yan. Di po ba? Ngayon, yung sinasabi nga po natin, marami pong issue ngayon ng Pangulo. Senadora Amy Marcos, ipakita mo sa Pilipino na talagang kinukundina mo ang hindi mabuting ginagawa ng nanunungkulan kahit Pangulo ka pa. Napakarami pong issue ng Pangulo ngayon na pwedeng ma-impeach. Bakit hindi po kayo mag-file ng impeachment sa inyong kapatid? Nahandyan po ang sinasabi ng Vice President na 3 taon tayong dinala sa laganap na korupsyon. At nahandyan din po sinabi ng dating Pangulong Duterte at nila Attorney Vic, Congressman Ungab, na napakarami pong issue ng kaperahan. Marami pang istapa na ginawa. Di ba? Lalong-lalo ang iyong pinsan sa Kamara. Di po ba? Mga budget na hinahawakan nila ron. Di po ba? Nagkakaroon ng milagro. Wala ka bang gagawin para makita ng taong bayan na iba ka? Kinukundina mo ang korupsyon? Bakit? Kasama ka ba ron? Kaya hindi mo magawang ma-impeach ang isang kapatid mo? Hindi naman gagawin ng senadora yan. Malabo pa sa sabaw ng pusit na gawin niya yan. Kapangyarihan po yan . Sino po ba? Sino po ba ang talagang puspusan na nanligaw sa Vice President para mapapayag na samahan niya ang kanyang kapatid? Di po ba siya, ayon sa Vice President, niligawan siya na niligawan ng isang senadora Amy Marcos para daw po di umano makuha ang basbas at ayaw na daw po nilang manalo o ayaw na daw po nilang matalong muli sa isang dating Vice President na si Leni Robredo. Di ba? Kaya po, sinabi nga ng Vice President, nabudol sila. Nabudol siya. Ito po ang nangyari po sa pamilya niya. Sa kabila po ng napakarami pong pabor, pagpapalibing sa kanilang magulang, ipabaliking sa Malacanang, ang napala po ng mga Duterte, ipatapon po sa ibang bansa. Meron tayong hustisya, umiiral ang ating batas, ang ating judicial. Merong isang Pangulo na ayaw mong palitis sa iyong bansa. Sa ating bansa, ayaw niyang ipalitis. Ganyan po katindi ang pagbalik po ng isang Marcos sa Malacanang at Romualdez sa House of Representatives. Ganyan po katindi. Nung makabalik po sila sa kapangyarihan, talagang ayaw na po nilang mawala ayon sa Vice President. Kaya dito po mga tambay, yung sinasabi nga po natin, wala po mangyayari ito. Wala po mangyayari. Kasi sa panahon po ngayon na hanggat Pangulo ang Pangulong Marcos, ay hindi po matitinag ang isang General Torre. Tinaas ang pangaranggo niyan . Tinga, kung mali ba ang ginawa niyan at sumusunod sa proseso ng batas ang Pangulo, tataasan niya ba ranggo niyan? Di po ba tinaas ang paranggo? Proud na proud pa yata ang Pangulo na mataasan ang ranggo ni General Torre. Di po ba? Nakasandal po sa pader ngayon ang General Torre. Nakasandal po. Hawak po lahat ng kapangyarihan. Sumusunod po ngayon sa bagong Pilipinas o binagoong ang Pilipinas po ngayon ng gobyerno. Wala pong mapahihita. Kahit sino po ang magsampa ng kaso, mababasura lang po. Nahandyan po ang DOJ. Kontrolado po yata ang mga korte. Lalo-lalo na ang tatayo po yata ang mga huwes o judge. Di po ba? DOJ? Wala tayong magagawa . Sila po ngayon. At tulog nga po ang ating mga kasundaluhan. Tulog. Tulog po sila. Kaya nga po, wala pong saysay ito. May tamang panahon lang po dito, mga kabayan. Tamang panahon. At kung ang Senadora Amy Marcos po ay humihingi na naman at nakikita naman po natin na nagpapakitang gilas na naman dahil po sa kailangan po niya makabalik sa Senado, wag na po mga kabayan. Wag na po natin bigyan ng pagkakataon na makabalik pong muli ang isang Marcos. Ginagawa lang po yata ito ng Senadora para makabalik siya na sinasabing siya'y pinaglalaban niya na mali
ang ginawa na proseso sa dating Pangulong Duterte. Malabo na po yun. Hindi na po yan. Huwag na po natin paniwalaan ang ginagawa ng isang senadora Amy Marcos. Huwag na po. Huwag na po. Nabudol na po tayo minsan. Dito po kay General Torres, may tamang panahon po para sa kanya. Kasi po ngayon, hindi po ngayon ang tamang proseso, mga kabayan. Para po yan. Para po yan ay sinasabing mabigyan po ng tamang hustisya ang ginawa nila sa dating Pangulong Duterte. Magkakaroon lang po yata ng takipan yan. Kampi-kampi. Di kaya? Taasan mo nga ranggo niyan Di ba? Tinaasan ang ranggo. Di ba? Ganon po katindi. Kaya yung ginawa ni General Torre, may tamang panahon po dyan. Intayin mo po, General Torre, pagka ang Vice President na po ang Pangulo, sagutin mo po na sagutin lahat yan. Sagutin mo na tama lahat ang ginawa mong proseso. Ikulong mo ng 10 oras sa Villamor Air Base na hindi mo lang dinala sa korte. Tanong, lalabas po lahat ang totoo niyan pagka ang Vice President ng Pangulo. Diyan ka ngayong umiti. Diyan ka magpakasaya pagka ang Vice President na ang Pangulo, General Torre. Yan po. Diyan po natin makikita ang tapang mo, ang ngisi, ang galing mo, na talagang alam mo ang ginawa mo, proseso. May proseso ba ng batas na hindi mo man lang dinulog sa Korte ng Pilipinas bago nyo itapon sa dahig at kayo pa ang naghatid? Tamang proseso ba yan, General Torre? Hindi po tangat, bobo at gago ang mga Pilipino. Hindi po ganon. Huwag nyo pong gaguhin at bobohin at gawin tanga ang mga Pilipino, General Torre. May tamang panahon. Ngayon po kasi, hindi po makakita ng tamang hustisya po yata ang mga Pilipino sa panahon po ngayon. Paano ka makakuha ng tamang hustisya ngayon? May issue nga ang Pangulo na gumagamit ng pulburon. Sige nga. laganap ang korupsyon. Nagsasabuatan yata. Niwala malang investigasyon ang pamahalaan natin. Mga kabayan, dito sa mga issue ng korupsyon na sinasabi ng Vice President, di ba? Wala. Mga kongreso, mga senador, nag-iimbestiga ba? Mga kabayan, si Attorney Vic Rodriguez nga lang ang pumipilit na imbestigahan yan. Sila Attorney Ungab. Di ba? Sila lang. Pero mga senador at mga congressman, tulog. Mga kabayan, sa mga issue ng korupsyon. Wala tayong mapapala ngayon sa binagoong ang Pilipinas, mga kabayan. Tamang panahon po. Tamang panahon sa lahat. Tamang panahon kay General Torre. Pero dito po sa ginagawa ng Senadora Amy Marcos, huwag na po natin paniwalaan ito, mga kabayan. Kumukuha lang po siya ng simpatsya. Komento ko po, kumukuha lang po ng simpatsya sa tao para po siya ay makabalik sa Senado. Pag po yan ay nakaupo na sa Senadong mulit nakabalik, wala pong iniwan yan sa isang tao na bulag, pipe, at bingi sa katotohanan. Pipe, bulag, at bingi sa katotohanan. Ngayon nga lang napakarami pong dapat imbestigahan. Bulag na nga sila pipi at bingi. Di po ba? Dahil kapatid niyang nakaupo. At isa siya sa naging rason para maupo ito. Di po ba? Dahil sa pambubudol nila sa mga Duterte, di umano. Bago tayo magpasalamat mga tambay sa mga nabiyaya na pinagkakaloob po ninyo sa inyong lingkod, shoutout po. Shoutout po Kingston 123 ng Hong Kong, Gina Ray, Solid DDS ng Berlin, Germany, Jake Iyahut ng California, USA, Jasmine Channel, Telma Pasawa, Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, Jan Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Melencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denvor ng Netherlands, Nida
Diong Lei ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Honolulu, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, yon. Donaldson Paras ng Canada, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Richard Macelones, Alexander Anbincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelon ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion ng Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, Ruth Perdos ng Kuwait, Senaida Garcia ng Italy, Shayan Nico ng Saitama, Japan, Dorina Villa ng Brussels, Belgium, Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Seattle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera ng OFW, Saudi, ng Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, Dorina Villa, Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, Erlinda 60 Vlogs, Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bales, SR Perpi, Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng OFW Italy, Sinaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Eric Gercio ng Canada, Bienvenido Tomesa, BC Bis, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D ng UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Shamashita, si Raji Shamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, at Tisoy Rowa 9453. Shoutout po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at ingatan nawa. At shoutout din po sa ating mga kababayan sa kasulok-sulukan ng bansa. Ingatan nawa po mga kababayan. At shoutout din po sa kasulok-sulukan ng mundo na may Pilipino, may OFW. Shoutout po. Ingatan nawa po ang ating mga bagong bayani. Ingat po mga kababayan. At syempre po, thank you po sa mga gusto po ng ating tambayang makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At bago po tayo magtapos mga kabayan, huwag po natin kalimutan. Lagi po natin isama sa mga panalangin na maingatan po at madugtungan pa po ng mahabang buhay at makabalik pa po sa lalong madali at lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Sama po natin sa mga panalangin. Maraming salamat po mga kabayan. Sa muli po, paalam. Bye-bye.